Ang nag-utos po? Oo, naipasok doon sa Bartolina. Sino? Yung... Hindi po akong nag-utos. Sino nga? Ang, Ba't hindi mo recommend mabanggit ng sino? business Ba't hindi mo mabanggit sino? Sa... This will be your last chance. Nandito po... I will cite you in contempt. You're lying. Nung July 2016, dito sa paragraph 2, sinabi mo na matapos manalo si President Duterte, nung 2016 elections, binisita ka ni Colonel Ruyina Garma, Colonel Villalita, at Colonel Grijaldo. Ano po ba ang pakay nitong tatlong matataas na opisyal at bakit ka binisita noong July 2016? Actually, Your Honor, pumunta sila doon para bumisita sa akin. Itong tatlo, si Colonel Garma, Colonel Villela at saka Colonel Grijaldo. At first, usap lang kami tungkol nagkamustahan. And maya-maya, kinausap ako ni Colonel Garma at may tinanong siya sa akin with regard sa mga Chinese drug lords na nakapiit doon sa Davao Penal Colony. At tanong niya kung saan ito nakakulong. So, sabi ko sa kanya, nandyan yan book sa foreigners quarter. Tapos sabi ko, bakit book? Sabi niya, meron lang kaming operation against sa mga Chinese drug lords na nandito, Your Honor. Nung sinabi sa yung may operation kami dito, ano pagkakaintindi mo nun? Sa pagkakaintindi ko, Your Honor, that would be possible intel gathering or investigation with regards sa anti-illegal drugs operation, Your Honor. Ngayon, may binanggit ka rin dito sa paragraph 3 na sinabi mo dati pa ay malapit na si Colonel Garma kay Duterte dahil mula ng pagka-graduate namin sa PNPA ay sa Davao na siya nakatalaga. Ba't mo naman nasabing si Colonel Garma ay malapit kay Duterte? Since we graduated from the academy, Your Honor, doon na siya na-assign sa Davao. At saka alam naman natin na si President Duterte ay dating mayor doon. At since 1997 up to 2016 ay doon pa rin siya. So I assume na ganun siya kalapit kay President Duterte, Your Honor. Okay, after nung first meeting ninyo ni Colonel Garma, kung saan sinabi niya sa iyo na meron silang operation sa Davao Penal Colony, nung linggo ng Agosto 2016, tinawagan ka ulit ni Garma dahil gusto niya makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Totoo po ba ito? Yes, Your Honor, that's true. Totoo po. So, saan mo nakitang nag-ausap si Colonel Padilla at saka si Colonel Garma? Sa office po ni Colonel Padilla, Your Honor. So, sinamahan mo si Colonel Garma, ganun ba? No, Paano mo nakitang magkasama si Colonel Garma at si Colonel Padilla? no, Your Honor, through cellphone po. Through cellphone? Yes, Your Honor. So, tinawagan ka ni Colonel Garma na gusto niyang kausapin si Colonel Padilla? Yes, Your Honor. So, binigay mo yung cellphone kay Colonel Padilla na galing ang tawag kay Colonel Garma, ganun Yes, po ba? Your Honor. Sa pagkakaalam mo, ano kaya ang pinag-usapan nila? Nadinig mo ba? Anong pinagsapan ni Superintendent Jerry Padilla at saka ni Colonel Garma? Hindi ko na po narinig yung pinag-usapan nila, Your Honor. Sa iyong salaysay, Jimmy, sinabi mo naman ng Agosto 8, 2016, tumawag ulit si Colonel Garma sa iyo. Ito ay pangatlong tawag na. Kasi unang tawag sa iyo ay July 2016, kung saan tinanong niya
nasaan yung mga foreign o yung mga Chinese nationals na inakasuhan ng droga. Tapos nung unang linggo ng Agosto, tumawag na naman sa iyo kasi gusto niya makausap si Superintendent Jerry Padilla at nung Agosto 8 ay tinawagan ko uli. Sa pangatlong tawag ni Colonel Garma, ano ang sinabi sa iyo? Nung tumawag si Colonel Garma, Your Honor, ang sabi niya, Bok, okay na. Nag-usap na kami. Ako na bahala. May mga tao kami dyan sa loob. Okay. After noon, tumawag na naman po uli, Jimmy, si Colonel Garma ng Agosto 11, 2016. Ano naman ang sinabi niya sa pang-apat na tawag niya? Sa pang-apat na tawag niya, Your Honor, nag-request siya sa akin na baka pwedeng dalhan ng pagkain yung mga tao niya dahil naipasok sa loob ng Bartolina. Tinanong ko siya, bakit Bok, ano nangyari? Sabi niya, yung mga tao doon niya nahulihan ng illegal na droga doon sa maximum compound. At nagkataon naman na may ika doon sa katabi ko, Your Honor. Tinanong ko, sabi ko, sino ba yung mga nahuli dyan sa loob na bago? Sabi nung ika, sabi niya, sir, si Magdadaro. Yun lang, sir, na mention niya, yung Magdadaro na pangalan. Hindi ba niya minention yung Leopoldo Tan? Hindi pa, sir, hindi. Magdadaro lang. Itong si Magdadaro, ay kilala mo ba nung nasa loob ka ng bilanggo? Hindi, sir. So No, sir. anong order ni Colonel Garma sa iyo? Padalhan lang, sir, ng pagkain. So pinadalhan mo sila ng pagkain mula Agosto 11. Hindi po ba? Yes, sir. Sabi mo rin dito sa iyong salaysay, nung hapon ng Agosto 13, hindi po ba ang sabi mo kanina na inorderan ka ni Colonel Garma na padalhan ng mga pagkain, sigarilyo, mainom, yung dalawa, si Leopoldo Tan at saka si Magdadaro, doon sa Bartolina, hindi po ba? Yes, Your Honor. Itong sa salaysay mo, nung Agosto 13, may nabalitaan ka na nagkaroon na naman ng inspeksyon doon sa Chinese o sa foreign wards, sa mga selda na kung nandun ang mga Chinese national. Sinabi mo na nagkaroon na naman ng inspeksyon kung saan nahulihan yung 3 Chinese national ng droga, hindi po ba? Hindi po, Your Honor, yung droga nahuli doon sa Chinese national. Sa pagkaalam ko po, cellphone po yung mga nahuli sa kanila. Ano ang nahuli sa kanila? Mga cellphone po ang mga nahuli sa kanila. Okay. Nung nahulihan sila ng cellphone, saan na po sila dinala? Dinala po sila, Your Honor, sa Bartolina. Dinala doon sa Bartolina kung nasaan si Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, hindi po ba? Yes, Your Honor. Nung gabing yun, nung Agosto 13, kung kailan dinala yung 3 Chinese national doon sa selda 6, kung saan nandoon na si Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, ano po yung nadinig mo nung gabing yun? Mga bandang alas 8 ng gabi po yun, Your Honor. Nakarinig kami ng commotion at saka sigawan sa loob ng Bartolina. At what we did was, try namin na tiningnan doon sa taas, umakyat kami, kung ano nangyayari, to check. Ang problema, may nakatakip na kumot doon sa mga selda. So, ang ibang mga ika, sumisigaw na ng tama na yan, tama na yan. Kasi madilim po doon, Your Honor, hindi masyadong maliwanag. Pero yung ibang ika naman, tumakbo doon sa gate para i-inform yung duty na may gulo doon sa loob ng Bartolina. So, hindi mo pa alam kung bakit nagkakagulo nun. Hindi pa po, Your Honor. Pagkatapos ng gulo, ano na ang nabalitaan mo? Ayun ang nabalitaan namin, Your Honor, na yung 3 pinagsasaksak. 3 Chinese nationals pinagsasaksak doon sa loob ng Bartolina. Tapos hindi po ba ay tinawag nila nung mga gwardya na si Noni Foro, si Gerardo Padilla, hindi po ba? Para puntahan yung nangyari na insidente.
Ang una pong tumakbo, Your Honor, si Sir Foro. Kasi sila ang duty during that time. After few minutes pa po na nakarating si Sir Padilla. So nakita mo na dumating si Superintendent Padilla doon sa Celda 6. Yes, Your Honor. Tapos nakita mo rin na pinusasan na kagad si Leopoldo Tan at saka si Magda Daro, hindi po Yes, ba? Your Honor. Mr. Chair, kaya po tinatanong ko si Jimmy Fortaleza dito sa salaysay niya. Because itong salaysay ni Jimmy Fortaleza corroborates sa sinumpaang salaysay din ni Leopoldo Tan na kung saan sila inutusan ng mga matataas na officials sa CIDG para patayin yung tatlong nasyonal. Tugmang-tugma po dito sa salaysay ni Leopoldo Tan, paragraph 16, kung saan dito nakalagay sa salaysay ni Leopoldo Tan, nung pinalabas sila ng gate para kausapin si Art Narsoles, nandoon din si Colonel Garma at sinabihan yung isang empleyado ng Dapicol na gusto niyang kausapin si Major Fortaleza. Itugma-tugma po doon sa sinabi ni Fortaleza na siya ay kinausap ng July 2016. So it is very clear, Mr. Chair, na itong si Colonel Ruyen Garma ay heavily involved dito sa pagkapatay ng mga Chinese national. Mr. Chairman, can I interject? Mr. Chairman, can you read the paragraph number 16 on the record? Dito po, salaysay po ni Leopoldo Tan. Nung papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado na puntahan si Fortaleza, meaning si Major Fortaleza. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma, kung saan sinasabi niya sa buunang salaysay ni Jimmy Fortaleza na totoo ang classmate niya. Ito rin po ang sinasabi ni Leopoldo Tan. Mr. Chair at saka sa ating mga miyembro, Leopoldo Tan and Jimmy Fortaleza hindi po magkakilala. Pero tignan ho ninyo dito sa salaysay sila, tugma po, pareho po, pati petsa, pati yung date na sinasabi nilang pumunta doon si Colonel Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruyen Garma na sa pagkakalam ko ay taga CIDG. So Mr. Chair, ngayon, doon sa salaysay naman ni Leopoldo Tan, Mr. Chair, nabanggit ang pangalan ni Superintendent Jerry Padilla. Superintendent Padilla, nasa active service pa po ba kayo? Yes po, Your Honor. Saan po kayo naka-assign ngayon? Na-assign po ako ngayon sa New Bilibid Prison as the Directorate for Reformation. Pwede po pakilapit lang yung microphone na... Thank you. Anong taon po kayo na-assign sa Dapicol? Since 1983, when I entered the prison service, Your Honor. Hindi, nung naging warden ka na, anong taon ka naging warden sa Dapicol? From 2015 yata yun, Your Honor, until I was transferred to NBP in 2018. So, okay. You were assigned in Dapicol from 2015 to 2018. Yung pangyayari po ay nangyari, yung pagpatay ng mga Chinese national ay nangyari po ng 2016. So that means, based on your statement, at the time of the incident, ikaw po ang warden ng Dapicol, hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, dito sa sinumpaang salaysay ni Tata Tan,
sometime in July 2016, pumunta po doon si Art Narsoles together with Colonel Rina Garma at inutusan mo po yung mga empleyado mo na palabisin si Andy Magdararo at saka si Leopoldo Tan para makausap nila. Wala po akong natatandaang nag-utos po ng ganun. Dahil sa totoo lang po, hindi ko kilala yung sinasabi niyang si Lieutenant Colonel Garma at saka yung SPO4. Hindi po kami nagkita ni minsan sa David Corsa. Remember, Superintendent Padilla, that you are under oath. Yes, Your Honor. I If stand we to that. find out that you are lying, Superintendent Padilla, we can cite you for contempt and detain you here at the premises. So ang hiling ko po sana, Mr. Chair, magsalita lang po kayo ng totoo. Opo. Ito pong salaysay ng 2 tao na nandito ngayon, yung isa nandun pa sa detention center, yung isa nandito sa Jimmy Fortaleza, ito po ay sinumpaan. This is under oath. And tunuturo po kayo. Pareho po ang salaysay nila na si Colonel Garma. You now tell me na hindi mo kilala si Colonel Garma. But it proves here na you had contact with Garma. In fact, bago pumunta si Colonel Garma sa bilangguan, sa Dapicol, kayo ay nag-usap muna sa cellphone. Then pagkatapos nung nag-usap kayo sa cellphone, pagpunta po ni Colonel Garma doon, kung saan pinalabas nyo yung 2 bilanggo para mautusan ni Art Narsoles na patayin yung 3 Chinese national, nagkausap na naman po kayo ni Colonel Garma. Wala pong nangyaring pag-uusap, Your Honor. Not only that, Mr. Chair, pagkatapos pong mapatay yung Chinese national, base po sa salaysay ni Jimmy Fortaleza, tinawag ni isang gwardiya na nangalang Noni Foro si Superintendent Jerry Padilla. Hindi po ba? Pumunta po kayo doon Yes, Your Honor. after ng insidente. Okay. Sasabihin ko lang sa iyo, Superintendent Jerry Padilla, nandun din po sa salaysay ni Leopoldo Tan na kung saan tumutugba doon sa sinabi ni Jimmy Fortaleza na pagkatapos pinatay yung mga Chinese national, pumunta kayo doon. Yes, Your Honor. Inaamin ho nyo yun. Ngayon, pagdating ho ninyo doon, anong sinabi ninyo doon kay Leopoldo Tan at saka kay Magdadaro? In fact, I'm not the one na unang rumispondi po roon kung hindi yung Commander of the Guards namin na si Inspector Noni Puro. A few minutes na lang po ako nung dumating doon. Nung pagdating po ninyo doon, ano ang nakita ninyo sa selda size? Yung nangyaring patayan po, nagkagulong araw. Pero pagdating ko po, nakapusas na po yung tao. Dahil ang naunang rumispondi po doon si Inspector Puro. Mukhang maliho yata yung salaysay ninyo o yung statement ho ninyo. Meron. Una ho kayong dumating doon, pagdating ho ninyo doon, tinanong nyo yung dalawa, ano ang ginamit ninyo pagpatay doon sa Chinese national? Hindi po ako ang unang dumating. Pagkatapos po, nung sinabi ninyong anong ginamit yung pagpatay, ang ginamit na pagpatay po, balisong at saka korta. Sinabihan ninyo yung 2 bilanggo na si Andy at saka si Tata, itapon ninyo sa labas yung mga ginamit po ninyo. Ngayon, Mr. Chair, hindi ho pwedeng magsinungaling si Superintendent Padilla dahil based on the statement of Jimmy Fortaleza, pumunta siya doon. So meaning, hindi nagsisinungaling si Leopoldo Tan sa salaysay niya
na kung saan sinabi rin niya na pumunta nga doon sa selda si Jerry Padilla. Superintendent Padilla, sa lahat po ng salaysay ng ni Leopoldo Tan, sa nakikita po ko po, Mr. Chair, kayo ay heavily involved doon sa paggawa ng plano. Una po, kimontak si Colonel Garma sa inyo, prinisent sa inyo ang plano na kung saan ipapasok sa Bartolina yung 2 bilanggo para patayin yung 3 Chinese national. Kayo din po ang nag-set up ng fake na naglagay doon ng shabu para malagay sa Bartolina yung 2 bilanggo. And after that, in-inspection din ninyo yung 3 Chinese national at nilagay din nyo doon sa selda size. Yung pong pangyayaring yan, hindi po magagawa yan ng mga provincial guards or whatever the guards of Dapicol kung wala pong basbas ninyo. Alam nyo, Superintendent Padilla, kayo ay baon na baon dito sa mga ikangang insidenteng nangyari. Imposible po na yung 2 bilanggo ay maililipat doon sa selda size. Imposible rin po na yung 3 Chinese national ay malilipat doon sa selda size. Ang laki ng coincidence naman, Superintendent Padilla. Alam ho natin na magkahiwalay po ang mga Pilipino na bilanggo doon sa mga Chinese na bilanggo. Pero on this occasion, with your approval, pinagsama mo yung 3 ay yung 5 para nga matupad na yung plano ninyong patayin yung 3 Chinese drug lords. Ito pa isa, Superintendent Padilla. According sa salaysay ni Mr. Tan, after na nangyari yung pagpatay sa Chinese national, tumawag daw sa iyo yung former president natin at kinongratulate ka. Job well done. Bakit napagsama mo yung 2 bilanggo at saka yung Chinese national na under your regulations? Hindi po pwede magsama yung Chinese nationals doon sa mga Pilipino na bilanggo. Paano nagkataon, Mr. Chair, na sabay silang pumasok doon sa selda size? Pwede po ba pumasok ang bilanggo sa Bartolina without the approval of the warden? Pwede po ba pumasok ang 3 Chinese national without the approval of the warden? Ito po tatanungin ko sa iyo. Kayo pong warden, alam po ninyo ang lahat ng nangyayari sa bilangguan. Imposible na napasok yung 5 tao sa selda size na magkasama without the prior approval of the warden. Hindi po tayo kindergarten dito, hindi po tayo bata. Alam ho natin yung regulasyon. I was a governor before. Ako ay nagdumala rin ng mga provincial jails and I know the regulations. Wala pong nangyayari ng mga movement ng bilanggo kung wala pong approval ng warden. Yun lang po ang sinasabi ko. So, even if we assume that all these statements of the resource persons are false, pero the fact will belie the truth that you approve the movement of these prisoners na magkasama-sama sila para matupad na yung order sa iyo ni Colonel Garma na patayin yung Chinese national. Hindi po ba? If I may, Mr. Chair, wala pong pag-uusap na nangyari between me and Colonel Garma. Yun po ang totoo. At yung paglalagay po ng mga PDL, prison rules violators, hindi po under sa direct order ko. Sa Bucor po, mayroon pong level of responsibility na kung sino yung arresting officer, ito turn over po yan sa ship commander. Then the ship commander will issue confinement order to the prison disciplinary dormitory. Ganun po ang proseso. Mr. Chairman. Ang superintendent po, wala pong direct na
order na binibigay Okay. po sa Sige, thank you, Superintendent Padilla. Okay, Congressman Fernandez. Warden, are you the highest official of the Davao colony? No, use the mic, please. during that time, Your Honor. You are the highest official. Yes, And Your being Honor. the highest official of the colony, you supervise on every detail of the instructions that are being meted out by the subordinates. Am I correct? Not all, Your Honor. No. What I'm trying to tell you, lahat na nangyayari doon sa colony must pass through your office. Yes, Your Honor. More importantly, if there are foreigners that will be transferred to a Bartolina. Am I correct? They are Chinese nationals, and even they are convicted and under the our penitentiary in our colony. Of course, you have to consider yung tinatawag nating direct supervision. Di ba? If I may. Am I correct? No, Your Honor. I'm not correct. Yes, Your So wala kang pakialam kung ililipat man sila sa Bartolina. May- Are you saying that? Wala kang pakialam? Ang sinasabi ko po, we have different level of... But you are the superintendent. Yes, I am. What I'm trying to tell you is you are the head. Ako, halimbawa, ako ang mayor ng City of Santa Rosa. Alam ko lahat ng ginagawa ng mga tao ko. Di ba? Your Honor. Dapat sa pagiging warden, ikaw ang pinakachismoso doon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat. Pwede So po. in this point, warden, you are trying to tell us nang nilipat yung tatlong Chinese who are all foreigners for that matter, hindi mo alam na nilipat sila sa Bartolina. Pwede pong ipaliwanag, Go ahead. Your Honor. Ang PDL, once na mayroon pong violation inside, gagawan po ng report yan, papunta po sa ship commander. Yung ship commander, gagawa siya ng once na ma-determine niya na mayroong violation, gagawa po siya ng confinement order doon sa prison disciplinary dormitory. Warden, I know there are procedure. Pero hindi na po yung- Wait. We know that there are procedures. What we are trying to imply here, that being the warden of that colony, during that time that they were apprehended for having sachet of shabu, tapos nilipat natin sila sa Bartolina. So nung nilipat natin sila sa Bartolina, we all know that these are all foreigners. And these are all foreigners and high-value targets. And together with the two PDLs that they committed and they were convicted of murder, putting them together will put those foreigners at risk. Hindi mo ba naisip yon? During that time, hindi mo naisip na dangerous na ilagay mo yung tatlo doon? Sabihin na natin na mga pusher sila, sabihin na natin sila mga drug lords. But hindi mo ba inisip na putting together the five of them in one Bartolina will put them in danger? As I said, Your Honor, yung level of responsibility during that time, hindi na po nakaakyat sa akin kasi mayroon pong ship commander from commander of the guards, ship commander, na siya pong gagawa ng report papunta po doon sa prison disciplinary. Okay. Sino ang nag-approve na dalin yung tatlo at dalawa sa loob ng Bartolina? Sino? Nandito po sa... Anong pangalan? Mayroon pong Warden. report. Mayroon pong... Chairman, may I interject? Chairman? Gusto ko lang malaman, Madam Chair. Ay, Madam wait, Chair. wait, Mr. wait. Chair. Kung sino yung nagsabi, okay, na yung limang yon magsasama sa loob ng isang Bartolina. Sino? Okay, before you answer, Ambrosio Padilla, Superintendent Padilla, yes, is that really... Yeah. Ganito na po, Chairman. Sorry, Colonel. You don't need to check
and present to us the investigation report. Ang tanong lang ni Chairman Dan is, sino nagutos? If not you, who is? Ang nag-utos po. Oo, naipasok doon sa Bartolina, sino? Yung hindi po akong nag-utos. Sino nga? Ba't hindi mo mabanggit sino? Ba't hindi mo mabanggit sino? Sa This will be your last chance. nandito po. I will cite you in contempt. You're lying. Commander of the guard. Sandali, you should not speak. I'm still speaking unless you're recognized by the chairman. Ang tanong lang diretso, sino nagutos? If not you. Ang Commander Sino? of the guards po. Commander of the guards. Sino? Inspector Noni Poro. Then ipapasa po yan sa So no, wag mo akong lituin sa procedure. Is it Foro? Yes, Your Honor. Sandali. Foro? Yes. O, Mr. Chairman, let me call Foro to sit. Senior Inspector, ikaw ang tinuturo. So you have to decide whether you will cover your former superintendent or ikaw yung mananagot dito. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Mr. Chairman, kanina si Warden was telling us that hindi niya responsibilidad yung pagpapasok ng 5 sa isang Bartolina. And he mentioned that there are levels of approval. 2 ang sinabi niya. Unang level, pangalawang level. Tanong ko sa iyo, Senior Inspector Nonoy Poro, pang ilang level ka sa approval? Pangalawa po. Pangalawa. Actually, pang-tatlo po ako. Pangatlo. So may first level, may second level, ikaw pangatlo. So ikaw ang final approval. Hindi ang final approval, sir, talaga manggaling sa taas. Oh, so kay Warden Opo. ang final approval. Opo. So after your approval, dinala mo kay Warden. So si Warden ang nagsisinungaling. So ngayon, ang final ng approval ng pagpapasok ng 3 Chinese together with the 2 PDLs is under your jurisdiction, Warden. Di ba? Ayun ang sabi ni Senior Inspector Nonoy Poro. Am I right? Kasi ikaw ang sinasabi mo, pangatlong level ka. From the superintendent, sir. From the superintendent, mayroon pang assistant superintendent for security and operation. Oo. Punta po sa akin, commander of the guards. Papunta na po sa ship. So ikaw ang nagsabi na dalhin yung 3 sa iisang Bartolina. Hindi po. Sino? May advice po si Sir Jerry na... Sino may advice? May advice po si superintendent. So may advice si superintendent Opo. na ipasok sa isang Bartolina yung 5. Opo. O yun. O sabi mo kanina, Warden, wala kang alam. Hindi mo responsibilidad yon. Ganito ang nangyari po, Your Honor. Nung nagkaroon po ng violation, ginawa ng report ng Commander of the Guards. Then si Commander of the Guards, tinurn over niya sa ship commander. Nung time na yon, during that time, ang Bartolina po namin talaga congested. Nung time na yon. Naglalaman po ng 12, umabot pa ng 15, na ang dapat ideal is nasa 7 lang nung time na yon. Naunang dumating doon sa Bartolina yung 2, tapos nung nag-consult po sa akin si Commander Poro kung paano ang sistema. Kasi dapat po, ang nagdadala dyan, yung ship commander, siya po ang nagdidesisyon kung saang selda po ilalagay. Alam mo, Warden, kanina sinasabi mo wala kang alam eh. Kasi sinasabi mo level yan ng ng Opo. first level, second level, di ba? Third level. Nagkaroon po ko... Now. Ngayon, meron na kayong usapan na nag-uusap na pala kayo kung saan ilalagay yung 5. Am I correct? Di ba ngayon sinasabi mo meron na kayong usapan? Kanina hindi mo alam eh. Di ba? As I recall, Your Honor, kasi sa sobrang tagal, para lumapit Can you siya. please speak louder with your mouth much nearer? Lumapit siya kasi nagkakaroon kami ng problema nung time na yon dahil dyan sa sistemang yan. O yun, so wait, putulin kita doon. So alam mo na pala nagkakaproblema kayo sa sistemang yon. At alam mo na mga foreigners yun. At alam mo merong 2 na PDLs na ang kakso convicted with murder. Bakit pinagsama mo sila? Wala naman po kami... Because of the approval of the 3 levels. Is that what you're trying to say? As recommended. As recommended by them. Yes. Di ba? So, the final approval lies with you. Am I correct?
supposed to be, Answer me. yes, Your Honor. Yes, so you have the responsibility. Oh. Ikaw ang nag-approve na yung 5 magsama-sama sa isang Bartolina. Pero- Tama. Yes, Your Honor. That is what we are trying to ask. Congressman Johnny Pimentel was asking you. Pero Di ba, wait, kanina sinatanong ka ni Congressman Johnny Pimentel. Ang sinasabi mo, wala kang responsibilidad doon. Ang sinasabi mo, first level, second level, and third level responsibility yan. Hindi ko responsibilidad yan. Di ba? Alam mo, Warden, mahirap magtahi-tahi ng kasinungalingan. Hindi Di po ba? ako nagsisinungaling, Your Honor. Alam mo, nakakalungkot. Dahil pinagtatakpan mo yung pagkakasala ng pagpatay doon sa 3 Chinese national. Sabihin na nating pinakamasama na silang tao sa buong mundo. Pero wala tayong karapatan na maging bahagi tayo para magbuwi sila ng buhay. Ano ba yun, Warden? Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi ka nakukonsensya? Ha? Nakakonsensya po. Nakukonsensya ka? Opo. So, ngayon nakukonsensya ka na? Pero wala po akong kinalaman sa nangyaring patayan. Paano ka na wala kang responsibilidad samantalang sinasabi mo that you have this final approval. Mr. Chairman, I think this person is lying to his state. At nakita naman po natin that kanina sinasabi niya na hindi niya level yung responsibilidad na yon, and now he's changing his testimony na yung final approval na sa kanya because si Senior Inspector Nono Poro told us na ang final approval lies with the warden, which is the right procedure. In any institution, in any agency, it's always the head who have the responsibility of all what is happening in his agency. And that's the reason why, Mr. Chairman, I believe that this person will always lie in this committee. Thank you, Congressman Fernandez. Ako, may rejoinder lang ako doon sa tanong ni Congressman Dan Fernandez, Superintendent Padilla. Anong rango mo ngayon? Senior Superintendent po. When you were the warden of Davao Penal Colony, anong rango mo? During that time, we are not yet modernized, yung 10575. I am the penal institution supervisor. Your Honor. Okay, so now you're a full colonel, kumbaga. Based po sa 10575 modernization Okay. law. So you're a beneficiary of the modernization Yes, Your Honor. because you were promoted. Is it because of your accomplishments, or is it because you were just a mere beneficiary of the law, the modernization law? Because of the modernization law, not because of the promotion. So wala kang meritorious achievement for the government to promote you to your rank now. I mean, hindi po nangyari yon. O sige. Alam mo, I think Senior Inspector Noni Foro was just telling the committee kung ano yung proseso. Kasi hindi naman nga tama na alam nila na malalagay sa Bartolina yung mga preso, pero yung boss nila, which is you, hindi mo alam. Now, you keep on evading the questions asked by the members. And you, with your answers, you compel us to believe and to conclude na ikaw ay nagsisinungaling. Dalawang bagay lang po yan kay Superintendent Padilla eh. You are either incompetent, nagtataka kami na hindi mo alam yung procedure, mabuti pa yung the deputy, yung mas mababa sa'yo, alam yung procedure eh. Ikaw boss. The boss. So, you are either incompetent or meron kang kinalaman dito sa krimen na nangyari mismo sa bahay mo. Because this crime was committed under your watch. And that makes you more incompetent. So, nakakalungkot na meron tayong ganitong klaseng opisyal sa ating gobyerno. If proven
that you are indeed part of this crime, I am sorry. Mr. but Chair. The committee Mr. Chair. will be compelled to recommend drastic actions for you. Mr. May I say Congressman something, please? Abante. Have you, Colonel Padilla, Yes, sir. have you ever heard of command responsibility? Yes, Mr. Chair. And therefore, you believe in command responsibility. Yes, Mr. Therefore, the buck ends. The buck ends in your office. Yes. Yes. Ibig sabihin, kung talagang naniniwala ka sa command responsibility, nag-report ka, hindi ba? Inspector Foro sa kanya, hindi ba? Yes po. Nag-report ka, hindi ba? Opo. Therefore, alam niya. Yes po. Oh. Why we denying na hindi mo alam? Colonel Padilla, you were denying a moment ago, hindi mo alam eh. Oh. Nag-report sa iyo si Foro na nangyari. Alam mo, hindi kita pinagbibintangan na ikaw ang pumatay. Ang sinasabi ko lang sa iyo kung alam mo ang nangyari. Yes, Mr. Chair. O yun pala naman eh. O, ngayon umamin na, Mr. Chair, na alam niya nangyari. O magsasabi ka na ng totoo ngayon. Ito na pangalawa ngayon. Alam mo nangyari at meron kang bahagi sa nangyari. Wala po. Hindi, meron. Alam mo nangyari, meron kang bahagi sa nangyari. Teka, saan ka ba nakatira? Where do you live? In Davao City. O, sa labas ba nung compound mo? Sa labas ba nung colony? During that time, Yes. sa loob po ng colony. Ayun. Sa loob ng colony. Gaano kalayo ang bahay mo doon sa pinangyarihan ng krimen? More or less 300 meters. Ay di alam mo. My goodness, alam mo. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam. Ha? Meron ka pang kalalagyan doon. Meron ka pang kasama ron. Kasama ka sa pagkakaalam. Inspector Foro, tama ba ako o mali? Tama ba ako o mali? Yes or no? Yes. Oh, see? Yun ang sinasabi ko. Hindi lang na alam mo, ha? Sir, yes. Kasama ka pa. Sinabi ni Inspector Foro, Your Honor, kasama Sir ka. Foro. Yes, right. Ang ibig ko po sabihin, Your Honor, alam niya na nalagay sa Bartolina po. Pero yung pangyayari na kung ano man yung sinasabi nung hindi ko po alam yun. Huwag mong pagtakpan yung boss mo. Pinagtatakpan mo eh. Okay, please Chair. proceed, Congressman Pimentel. Mr. Chair, can I just have a... Congressman Pimentel has the floor, but with the I will indulgence wrap up since there are many questions from other members. Mr. Chair, I would like to put it on record that I certainly believe that Superintendent Padilla is lying. Based on the facts, it will show that from the very beginning, Superintendent Padilla was already clearly involved in the planning. Hindi po mangyayari yung patayan dyan sa bilangguan. Hindi po mangyayari na malagay yung 5 bilanggo doon, yung Chinese national at saka yung 2 pumatay, nang walang tacit approval from Superintendent Padilla. Hindi po tayo rito high school na hindi po natin alam ang regulasyon ng papapagtakbo ng isang bilanggo. Tayo po lahat halos lahat tayo rito miyembro ng mga gobyerno. Alam ho natin ang pangregulasyon ng gobyerno, lalo na po yung sa bilanggo. Hindi po mangyayari yung insidente niyan kung hindi alam ni Jerry Padilla. Unang-una po, sabi ko na po kanina, nung sa pagplano pa lang, binuo po yan ni Colonel Garma. Kaya nga po, may close contact si Colonel Garma kay Superintendent Padilla dahil siya ang may hawak ng bilangguan. Hindi magagawa ni Colonel Garma yung pagpatay sa Chinese national without the cooperation of Superintendent Padilla kasi siya ang head ng Dapicol. Siya ang hari po doon. Kaya nga kinontak siya ni Colonel Garma, ilang beses sila nag-uusap,
In fact, as I've said, he's lying because he talked with Colonel Garma. Personally, nakausap niya si Garma. Doon po, plinano nila. Sabi niya yung Garma sa kanya, ito ang gagawin natin. Bartolina mo yung 5. Sinabi niya kanina, Mr. Chair, na congested daw ang mga Bartolina, may 12, may 7. Bakit doon sa Celda 6, 5 lang sila ang nandun? Congested naman pala, bakit hindi nilagyan ng ibang bilanggo? Everything na nandito po sa salaysay ng mga resource persons natin, lahat ng mga facts na nangyari ng insidente, all leads to Superintendent Padilla, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair.